Alam niyo ba, ng Pilipinas ay nag-aangkat ng halos 80 to 90% ng asin galing sa abroad? Bakit pa tayo nag-aangkat? Ito yung mga issue na pag-uusapan dito sa First Asin Festival na kailangan malaman na ang ating mga Pilipino. Hi! Ako si Gerard, the Salt Guy. Nandito ako ngayon sa First Asin Harvest Festival dito sa Magsaysay, Mindoro. Tara na! Tignan natin ang nangyayari dito sa Asin Festival. I-patronize natin yung sariling atin, produce natin. And para nga ako, sinasabi ko nga po, Sir Jared, parang tumatayo ang balahibo ko kung pati asin ba naman ay kinakain natin imported. So no, saka ito, it's solar energy, environment friendly, then back to basics. Wala itong kwan walang mga chemicals yung kwan natin, kaya let's patronize sariling atin, sariling asin. Kami po ay sa mga kapwa natin Pilipino, inahikayat po natin sila na ang gamitin ay yung ating sariling asin, produce ng ating mga kapwa Pilipino. So, kapag mayroon po sa mga market na options, dahil yun nga po medyo ngayon hindi pa nakakarating sa iba-iba lahat ng market, yung local salt, pero kung mayroon pong available na local salt, yun po ang ating piliin, ating subukan, at makikita po natin na yung pinagkaiba nito, itong kagandahan nito na mas maganda siyang gamitin sa ating pagluluto, sa ating pagkain. We just need to get our acts together po. Nang sa ganon, ma-develop pa po lalo at mai-market natin yung ating asin. Baliktarin po natin yung reliance natin sa import and become the primary exporter ng asin. So, kailangan gumamit ng patronize yung locally produced salt, no? Kasi halos parehas lang naman ang minerals niya, no? Hindi naman kailangan yung sobrang alat na. Kasi yung iba, they prepare imported salt. But kung titingnan natin, kaya nating tapatan yung mga imported salt na yan, no? With value-adding technologies na ginagawa din ng BIFAR and other agencies, makakatulong din yan na masuportahan yung salt industry natin sa buong Pilipinas. Since tayo po ang Pilipino po ay number one pagdating sa social media, litters campaign po yung ating mga sea salt, hindi lang po dito sa ating lokal na lugar sa Pilipinas, pati po sa buong mundo. Philippine sea salt is really a world-class product. I think for the Filipino consumer, there's still a lot of room for information dissemination, because for now I don't think they are very particular if the salt they consume is locally produced or from the imported source. Ako, no? Yeah, I don't think they are very aware and familiar of that scenario. Alam mo, ang pag-asin, dito ko nakita na nabuhay na ito. Kapag nagtubig, ilagay mo siya sa banigan, sa tamang alat, kinabukasan pera na. Kaya hindi ako tumagal, hindi ako umalis sa ganyan na buhay. Kasi pangarap ko din, mula na akong pagkabata kasi ang ama ko magsasaka. Napag-aral niyo ba yung mga anak niyo? Napag-aral ko, sa ngayon, nasa Manila na sila, may kanya-kanya sa mga anak buhay. Okay. Trabaho. Ilang taon na po kayo sa hanap buhay ng asin? Ano ako, bali umabot na ako ng 20 years. 20 years. Sa hanap buhay na. Congratulations po sa inyong award. Salamat. Well, many things. We have the Signal Local, empowering the local government to do the same, promoting the local salt industry and making the iodized salt available to accessible and available, and feeding program is very important that the users, especially for feeding program, will use the iodized salt. Talino mo na kasiguro, mineral iodized salt ang gamitin mo.
At dyan nagtatapos ang First Asin Festival dito sa Magsaysay, Mindoro. Ako si Gerard, the Salt Guy. So, po, sinasabi ko nga, nakahanap na ako yung gift sa iba.